Nakikita niya mga kapatid. I will only pray. Let's go. Amen. Alam niya mga kapatid ang laman ng ating mga puso, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Tayo po ay narito na sa ating parte ng ating pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. So let us open our Bible in the book of Ephesians, chapter 6, verses 10 to 12, mga kapatid. Okay? Sabi ko dito, mga kapatid, sa episode 6, talatang 10 hanggang 12 na ganito po ang sinasabi sa Tagalog, mga kapatid. Sa katapus-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kaniyang kalakasan. Magdiis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sabi po sa wikang Ingles, mga kapatid, finally, be strong in the Lord, and in the strength of His might, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise God. Ating pupurihin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Oh, Jesus, purihin ka, God. Hallelujah! Praise Jesus! Oh, purihin ka, Panginoon, oh God. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Panginoon, salamat po, God, sa pagkakabasa ng iyong banal na kasulatan. Salamat po, Diyos. Hallelujah! Sa kaliwanagan, dalangin po namin, Ama, nawa o Diyos, hallelujah, gamitin mo ang talatang ito na magiging batayan ng mensahe na nais mo pong dalhin sa bawat sapo sa amin. Lord, i-anoin mo nga po, Panginoon, ang iyong servant, O God Jesus, na nawa ang iyong mga salita po lamang ang siyang mamumutawi sa aking labi, Panginoon, O God Jesus. Mangusap ka, Panginoon, O Lord God, hallelujah, sa bawat sapo sa amin, sa pamamagitan po ng mensahe, O Lord God, sa araw nito, Panginoon. Sa bawat isa na narito, Lord Jesus, patuloy na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan ng malayang makapasok, O Lord God, ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin sa araw nito, dakilang Diyos Ama. Salamat, O God. Lord Jesus, bless each one of us, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, Lord Jesus. Paano sa among dalangin, in your most and mighty name, Jesus, we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, tayo po, mga kapatid, wala pa tayong title, di ba? Praise God. Ang title po, mga kapatid, ng mensahe ng ating Panginoon ay meron po nga pamagat na the spiritual power that we need. Be strong in the Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, ang espiritual na kapangyarihan na kailangan natin, magpakalakas tayo sa Panginoon. Nakuha niyo po sa Tagalog? Sabihin nga natin sa ating katabi. Nakuha niyo ba? Kalimutan niyo. Nakuha niyo ba? Nakuha sa English. The spiritual power that we need. Be strong in the Lord. Tagalog, ang espiritual na kapangyarihan na kailangan natin. Amen. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Ulitin nga natin sa ating katabi. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Kasi
Bakit tayo kailangan palakas sa Panginoon? Kasi siya yung source ng ating spiritual na kapangyarihan. Hindi pwedeng ibigay ng sanlibutan, mga kapatid. Di ba? Kaya nga lagi tayong konektado sa ating Panginoon. Kaya nga po dito, sa book na ito, mga kapatid, na ang sabi dito ni Paul sa mga Ephesians, mga kapatid, na sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon. Hindi niya sinasabing sa sanlibutan, ha? Ang sabi niya dito, maliwanag ang sinasabi dito ng ating kapatid na Paul, na sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan, mga kapatid. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo, mga kapatid. Amen. Bakit kaya sinasabi niya dito, mga kapatid, na ang sabi ni Pablo na isuot, mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ano ba yung buong kagayakan? Sabi niya sa English, put on the whole armor of God, mga kapatid. Sino ba nag-birthday dito ng tatlo na naka-armor of God, mga kapatid? Sino ba yan? Si Sister Eva, Renita, at saka sino? Brother Leo. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So dito, mga kapatid, tayo ay inaabisuhan, ano? Tayo ay tinuturuan ng ating kapatid na Pablo na put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Bakit kaya, mga kapatid? Praise God. Sa isang sundalo, sa mga soldier po, mga kapatid, kasi hindi sila po pwedeng sumuko sa isang gera na kailangan naka-full battle, sila tawag doon, yung talagang kompleto yung gear nila, mga kapatid. Di ba? Dahil yun ay protection sa kanila. Di ba, mga kapatid? Kaya tayo, mga kapatid, kasi tayo mga kawal ni Kristo. Alam niyo ba yung mga kawal? Mga soldier tayo. Kahit na babae o lalaki, mga kapatid, tayong lahat ay kawal ni Kristo. Tinawag tayong mga kawal. Kaya nga sinasabi dito ni Pablo na tayo ay magsuot ng baluti, yung buong kagayakan ng Diyos, para tayo ay maging matibay sa mga anumang lalang ng diablo na ating susukumin sa ating buhay. Amen. Kaya ba natin, mga kapatid? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. So ang ating pakikipagbaka, for we wrestle not against flesh and blood. So ibig sabihin nun, hindi natin nakikita yung ating kalaban. Hindi flesh and blood. Visible. Praise God. Kasi hindi natin alam kung saan manggagaling yan. Praise the Lord. Ang lalang ng kalaban. Kaya nga pagka tayo ay nakasuot pang kawal, mga kapatid, praise God, asahan natin na hindi tayo madadaya. Kaya ba natin yung mga kapatid? Pero kung nakasuot na kaya ang ating mga gear na yan sa atin bilang mga kawal ni Kristo, masasabi kaya natin ready na tayo? Kasi sa isang kawal, hindi pwedeng sugod ng sugod kapag walang ensayo, walang pag-aaral. Walang laman yung ating mga puso, walang laman yung ating mga isip. At lalong kung wala yung pananampalataya, hindi tayo magiging victorious. Amen. Tama ba? Amen. So kung isusuot natin yung ating baluti, kailangan alam din natin yan. Paano ba tayo magiging powerful as Christian? Paano ba tayo magiging spiritual power? Yung spiritually na makapangyarihan, mga kapatid. Hindi lamang basta-basta isusot mo yung baluti. Kailangan may alam ka din kung paano mo susungin. May mga estratehiya ka na dapat mong gagawin. Mamaya meron po kayong workshop. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, inihahanda tayo dito kung ano ang ating mga dapat na gamit. Praise God. Kung pwede ba natin ilagay yung ating slide, sis, doon sa Ephesians 6,
14 to 17, para isa-isahin po natin. Bakit kaya kailangan yung baluti, yung kawal na sinasabi dito mga kapatid? Yung Ephesians 6:14 to 17, mga kapatid. Isa-isahin natin yung baluti. Meron kasing tinatawag yan na yung belt of truth, meron yung breastplate of righteousness, meron yung shoes, mga kapatid, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Kailangan natin alamin at malaman natin kung ano ba ang mga bagay niyan. Stand therefore having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness, mga kapatid. Yung breastplate of righteousness, this protects the heart and trust in God, mga kapatid, kung bakit kailangan natin ang breastplate of righteousness. In verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, mga kapatid. So ginagamit natin, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos na yan, this symbolizes the assurance of salvation and peace with God, providing stability and readiness to share the good news, mga kapatid. Diba? Kaya tayo ay naghahanda dito, mga kapatid, kung paano natin ibahagi yung salita ng ating Panginoon. And in verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kasi yung shield na yan, yung gamit, mga kapatid, na pag may naligaw na palaso, mga kapatid, o merong bala, mga kapatid, ay handa nating masalanan. Praise God, pwede rin lang magpapakamatay tayo. Wala na yung shield, mga kapatid. And in verse 17, and take the helmet of salvation. The helmet of salvation is, this protects the mind, which is a primary battlefield for the enemy's attack, mga kapatid. So dito ay kailangan yung helmet. Dahil yung ulo, mga kapatid, ang target niyan. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung sword na yan, yung tabak na ginagamit natin, yun yung ating magiging sandata sa salita ng Diyos. Kaya yung kabuuan ng kasuotan ng isang kawal, mga kapatid. Kaya dito, ini-emphasize mabuti ng ating kapatid na Paul sa mga taga-Ephesians kung paano makipagbaka, mga kapatid. Kung paano silang maging matatag, maging malakas sa ating Panginoon at anong klase ang pakikibaka na kanilang susuungin, mga kapatid. Ganun din po tayo, mga kapatid. We are not fighting against flesh and blood. Sabi niya dito, mga kapatid, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, mga kapatid. Kasi makapangyarihan eh. Kaya kailangan din natin ng kapangyarihan, mga kapatid. Na hindi lamang natin susuotin yung baluti na yan. Kailangan din meron din tayong kapangyarihan na ating dapat, nasa sa atin, mga kapatid. Hindi lamang po yung sword na yan, mga kapatid. Ano pa ba yung mga bagay na yun na pwede tayong maging matatag sa ating pakikipagbaka, sa ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God. We are fighting against rulers of the darkness of this world, mga kapatid. Against spiritual wickedness in high places. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan po, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan malaman, alamin din po natin ano-ano ba yung mga hindi natin nakikita na yan, nakalaban po natin. Praise God. Alam niyo po ba na ang impyerno ay nilikha ng Diyos para sa mga anghel na suwain? Nilikha ng Diyos yun para sa mga anghel na suwain. Hindi handa na yun. Hindi naman nilikha ng Panginoon yun para sa ating mga nilikha, mga kapatid. Dahil tayo ay nilikhang kawangis ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo ay mapunta doon kasi yun ay kanyang nilikha para doon sa mga anghel na suwain, mga kapatid. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga suwain, anghel na yan, ay mga kapatid,
Umiikot siya sa atin, sumisila, nagmamanman, nagmamatyag, kung ikaw ay madadala niya doon sa impyerno, mga kapatid. Kaya magmatsyag tayo. Ganyan ang ginagawa ng kalaban sa kadiliman natin. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Kaya nga po dito, be strong in the Lord, mga kapatid. Mag-ingat tayo na ang leon ay parang, ang kalaban ay parang leon ng mga tungan. Sabi po ng pahayag. Humahanap ng kahit na maliit na butas na pwede siyang makapasok sa iyo para mahila ka niya at madala doon sa impyerno. Ayaw natin, iba, na madala doon sa impyerno. Dahil tayo ay mahal ng Diyos. Amen. Praise God. Naliligaw tayo dahil sa lalang ng kalaban na hindi natin nakikita. Amen. Kaya nga meron tayong faith eh. That's right. Yung faith mo ang gagamitin mo dyan ngayon, mga kapatid. Para hindi tayo masilo ng kalaban, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya po doon sa ating binasa dito, describes spiritual protection and readiness for the unseen spiritual battles against evil, mga kapatid. Kaya ngayon, praise God, nakuha niyo ba yung mensahe ng ating Panginoon? Tutuloy ko ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pero hindi ko po matatapos ngayon. If God's will, may part 2 po ito, mga kapatid. Mahaba po ito, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. This spiritual power that we need. Sabi niya dito, be strong in the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng spiritual power na kailangan natin, mga kapatid? Na sinasabi diyan, mga kapatid. The spiritual power, like everything else, is not about the outside of you. It is not about what you can do and how much you can get others to do what you want and follow either. It is about the gifts. Ito na tayo, papasok. It is about the gifts of the Holy Spirit that we have within us. Meron ba tayong mga kapatid? Sabi po ng Acts 1:8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me in Jerusalem, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part, mga kapatid. So ang sabi po dito, na tayo ay bibigyan ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng banal na espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Meron na ba tayo banal na espiritu, mga kapatid? Yun tayo ang ating tanong. Kasi kapag ang espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, meron na tayong kapangyarihan. Meron tayong kapangyarihan. Ilan ba yun, mga kapatid? Praise God. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Yes. Amen. Merong gifts ang banal na espiritu. Kung merong fruit of the Spirit, meron naman pong gifts, mga kapatid. Amen. Siguro susunod na punta ko dito, meron na doon yan. Sa wall. Amen. Ang fruit of the Spirit is about love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, self-control, and temperance. Against such, there is no law. Kasi yun yung bunga eh. Bunga pa lang yun, mga kapatid. Kontento na ba tayo dun sa bunga? Eh kasi meron pang ibinibigay ang Panginoon na gift eh. Gifts, mga kapatid, kasi yung fruit lang is. Pero yung dito, mga kapatid, ay gifts, mga kapatid. Ano ba yung mga gifts na yan, mga kapatid, na sinasabi doon sa Biblia? Praise God. Power, faith, miracle, healing, Merong healing, merong working of miracles,
Merong interpretation of tongue, discerning of the Spirit, mga kapatid. Ano? Diverse kinds of tongues, interpretation of tongues, prophecy. Meron ding faith doon sa gifts, mga kapatid. Sa fruit, meron ng faith. Meron pa rin pong faith doon sa gifts, mga kapatid. Hindi nawawala yung faith, mga kapatid. Kasi diyan, basihan ng ating pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, pagkamitiin natin na meron tayong banal na spirito, sapagkat ang banal na spirito, sabi ng gawa, 1:8 ay ito ay ang kapangyarihan sa atin, mga kapatid. Kapangyarihan. After the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the world. Amen. Yung kasi, tayo magiging witness. That's right. Yung kasi ang layunin ng Panginoon. Kasama niya tayo sa kanyang layunin. Kaya niya po itinuturo sa atin. Disipulo tayo ng Diyos. Pag sinabi mo disipulo, nag-aaral tayo ng tungkol kay Kristo. Hindi natin pinag-aaralan kung anong problema mo doon sa trabaho mo, anong ginagawa mo doon, pinatutuo mo lang. Pero pinag-usapan natin dito ay ang salita ng Panginoon. Tama ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. The question is, how we fulfill the words of the Lord that have been entrusted to us, or how to influence others around us by living the words of God. Praise God. Hindi po pwedeng hindi tayo mamunga sa katagalan ng ating pananampalataya. That's right. Praise God. Kapag hindi tayo namumunga sa katagalan ng ating pananampalataya, kausapin natin. Tingnan natin yung ating sarili, mga kapatid. That's right. Ako ba ay karapat-dapat sa aking mga ginagawa para sa ating Panginoon? Praise God. O nakikita mo yung ginagawa ng isa, mga kapatid, na kinikriticize mo siya, mga kapatid. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, magmahalan kayo gaya ng aking pagmamahal ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Pwede natin silang ituwid with love. Kasi ayaw natin sila ay mapaniwara o manigaw ng landas. Walang personalan to, mga kapatid. God's business. Tama ba? Ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan natin bilang mananampalataya, habang tayo ay lumalago, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating salita ng Panginoon, kailangan tayo ay nakaugpong sa ating Panginoong Jesucristo. Naka-attach tayo, mga kapatid. Sabi po kasi ng John 15, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Praise God. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Tama naman eh. Alisin mo yung sanga sa puno. Sige. Mamamatay siya. Ang gagawin sa iyo, sabi sinabi ng talagang ito, itatapon ka doon sa apoy, mga kapatid. Kaya, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kung hindi tayo nakaumpong, nakadugtong doon sa puno, mga kapatid. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tama naman, mga kapatid. Kaya nga tayo ay patuloy na nandito, mga kapatid. Amen? Nagpapatuloy tayo dahil gusto natin lagi tayong nakadugtong sa puno.
naka-attach tayo mga kapatid sa puno. Praise God. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon. Gaya ng nananatili kayo sa akin, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusulong. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya panatilihin natin tayo ay naka-attach sa ating Panginoon. Huwag natin puputulin, huwag natin alisin, huwag natin i-attach sa mundo, mga kapatid. Amen. Kasi walang kalakasan. Sabi nga nang narinig ko ngayon na dito, mapaparang ang sanlibutan. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan pa man, mga kapatid. Kaya kailangan naka-attach tayo, mga kapatid, sa puno na nagbibigay buhay. Kapag tayo naka-attach, mga kapatid, patuloy tayong nililinis at aalagaan ng ating Panginoon. Kaya yung tubig na yun na dumadaloy doon sa puno ay mabibigyan tayo ng tubig. Yung tubig na yun, mga kapatid, ang magiging kalakasan natin. Yung banal na spirito, yung kapangyarihan na tayo ay mananatili. Nasagana at tayo ay hindi lamang nakatugtong, bagkus tayo ay kailangang mamunga, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan natin mamunga, mga kapatid, upang manahan ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Be strong, mga kapatid. Kapag tayo ay namunga, mga kapatid, bibigyan ka pa ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Isipin natin ngayon. Dami-dami naman, mga kapatid. Di ba? Dati fruit lang. Ngayon, meron ng gifts, mga kapatid. Gifts yan, mga kapatid. Kapag binigyan ba tayo ng regalo, tatanggi tayo, mga kapatid? No. Hindi siyempre, di ba? So grateful. Di ba? Pagpapala yun eh. Anong tawag doon? Siyempre, pag binigyan tayo ng gift, mga kapatid, matutuwa ka. Di ba? Dahil naalala mo ko, di ba? Pagka may nagbibigay ng gift na gift, oy, nakaalala! Minsan, kaya nagbigay ng regalo. Pero ang Panginoon, miat-miat, o kahit mang sandali sa ating buhay, hindi tayo nakakalimutan. Kaya binibigyan niyo tayo ng gift, mga kapatid. Kaya nga po yung gift na yan, mga kapatid, na kung meron kang kapangyarihan na ma-discern mo, yung tao na kausap mo, kapangyarihan yan. Gift iyon ng Panginoon. Na ikaw ay makapagpagaling ng mga taong may sakit. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, makapag-perform tayo ng mga miracles, mga kapatid. Yun na yung gift ng ating Panginoon. Propesiya, mga kapatid. Siyempre pa, kaya nga binibigyan tayo ng word of wisdom, word of knowledge, gives yan sa atin ng ating Panginoon. Yung kailangan natin para mas lalo tayo maging matibay, maging makapangyarihan, mga kapatid. Tama, mga kapatid? Praise God! Ang sabi po, mga kapatid, ng 2 Corinthians 12:9-10, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Diba? Nagiging sakdal sa ating mga kahinaan. Praise God, yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya't bagkos, akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Ito yung sabi ni Pablo. Sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. For where I am weak, I am strong. If God is for us, who can be against us? Diba, mga kapatid? Pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Praise God! Kaya nga po, ang Biblia, kumpleto na yan. Kompletos ricados, wala ka ng
mahihiling pa sa ating buong buhay. Naisulat na pong lahat yan. Ang gagawin lamang po natin, mga kapatid, ay itatago dun sa cabinet at hayaan natin lumutin doon, mga kapatid, at mag-score na lang ako ng aking mobile. Tama ba yun, mga kapatid? No. Alam naman natin eh. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Gamitin natin! Buksan natin! Basahin natin, mga kapatid. Para naman sa ganun, mga kapatid, ay matuwa ang ating Panginoon. Kasi naka-touch tayo sa Kanya. Kapag naka-touch tayo sa pulo, naka-touch tayo sa Kanyang mga salita. Pero na lang, kung tatanggalin yung i-detach mo, tapos dugtong mo dun sa mundo, hindi mo na mababasa yung kung ano gusto sabihin sa iyo ng ating Panginoon. Di ba? Andito na, mga kapatid eh. Alam niyo ba yung Bible? Alam niyo ba yung meaning ng Bible? B-I-B-L-E? Amen. Basic instruction before leaving earth. Alam naman natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basic instruction. Before leaving earth. Basic, mga kapatid. Bago tayo mamuhay sa mundo. Lumisan. Living ba? L-I o L-E-A? Pwedeng both eh. Pwedeng bago ka mamuhay at bago lumisan. Di ba? Pero nandito muna tayo sa sanlibutan before leaving. Di ba? Tinuturuan tayo kung ano ang dapat nating gawin. Ito na instruction sa atin ng ating Panginoong, mga kapatid. Kaya, kailangan natin yung spiritual gifts na yan, mga kapatid. Alam niyo na yan kung ano yung spiritual gifts? Sabi po ng 1 Corinthians 2:11, sabi niya dito, now there are diversities of gifts, but the same Spirit, sabi niya, and there are differences of administrations, but the same Lord, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge, by the same Spirit to another faith, by the same Spirit to another the gifts of healing, by the same Spirit to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will, mga kapatid. So, ibig sabihin, iisa lamang ang nagkakaloob niyan ng iba't ibang kaloob o yung gifts na yan, mga kapatid. Iisa lamang. Ngayon ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin na siya yung ulo at tayo ang kanyang mga ang Diyos. Si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Bahagi ng kanyang katawan. Praise God. Kaya kailangan lagi nating nasa sa atin yan. Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Praise God. Kaya nga po, yung mga gifts na yan, mga kapatid? Nakuha ba natin? Meron na ba tayo ng mga kapatid? Na lagi natin itong ipinapanalangin. Kapag meron tayong gifts na yan, magiging mas makapangyarihan tayo, mga kapatid. Mas gagamitin tayo ng ating Panginoon. Mas magiging masipag tayo sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang mga mahirap na ating iniisip na gawin ay magiging madali dahil sa Espiritu ng Diyos na ibibigay niya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Walang imposible sa ating Panginoon, di ba? Amen! Magtiwala tayo sa Kanya lamang. Be strong in the Lord, mga kapatid. Yun ang gusto mo sabihin sa atin. Amen, amen.
To be spiritually powerful is know you are safe and loved by God, no matter what is going on outside of you or around you or even to you, mga kapatid. Amen. Sabi po ng Romans 8:31 and 35, what shall we then say to these things? If God for us, who can be against us? Kasi minahal tayo ng Panginoon eh. Diba? Protected tayo, mga kapatid. Sabi ng verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sabi niya dito sa Tagalog, sino ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Ang kapigatian ba? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang panganib? O ang tabak? Wala lang po pwede pang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Iniisip natin ito, mga kapatid, na mahirap gawin, mga kapatid, subalit sa Diyos ay walang imposible, mga kapatid. Praise God, hallelujah, hallelujah. To be spiritually powerful is to find the joy and sometimes humor in any situation. Yun naman napapansin ko rito eh. Diba? Huwag lang tayong lalampas, mga kapatid. Sa pamamagitan ng way na yan, we are lightened up and enlightened. We are getting brighter and brighter or stronger and stronger. Huwag naman sana yung mga kuminsan, yung ating mga biruan ay nauwi sa pikunan, mga kapatid. Ang pikon, talo. Tama ba yung mga kapatid? Ang pikon, talo, mga kapatid. Ang pikon, ano? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! So ilan lamang po yun, mga kapatid, na huwag tayong lalampas, ika nga. Basta ang biro na yan ay nadadaan natin sa salita ng ating Panginoon. Merong himas-himas na po pwede nating, mapagaling kung minsan ating nasugatan sa pamamagitan ng biro. Amen? Kailangan, mahil iyan sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil hindi tayo mga mahihina dito. Tama ba? Amen. Kaya natin i-claim yan na hindi tayo mahina. Amen. We are stronger, di ba? Yes. Praise God, hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. To be spiritually powerful is to not to be defeated by defeat. Changes course or finds a new way round instead, because God given us the wisdom and power. Yun ang maganda doon. Diba? Hindi tayo yung tinatalo ng mga talunan. Praise God. Kasi meron tayong kapangyarihan. Makapangyarihan tayo at meron tayong word of wisdom na yun yung regalo ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Deuteronomy 3:18 and Hebrews 13:5, God will never leave you, ang sabi niya dito, nor forsake you, mga kapatid. Ito yung pangako ng ating Panginoon. And to be spiritually powerful is to know, trust, and align to spiritual truth, mga kapatid. Yan ang lagi nating iisipin. Kailangan align tayo palagi sa katotohanan. Amen. Kailangan yung pagtitiwala natin ay naroon. Sabi po kasi ng Proverbs 3:5-6, alam ko, nakabisado dito, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path, mga kapatid. Sabi niya dito, trust in the Lord with all thine heart. No reservation. Tama ba? Kailangan all thine heart. Kailangan buong puso at huwag tayong magtitiwala
sa ating sariling kaunawaan. Huwag tayong mananahan sa sarili nating kaunawaan. Yun yung maliwanag dito kasi yung Proverbs ay word of wisdom. Karunungan iyan mga kapatid para sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po dito, tayo ay tinatagubilinan na huwag tayong mananahan sa sarili nating karunungan. Bagkus ay, sabi niya dito, ay acknowledge ang ating Panginoon in all your ways, acknowledge Him. Ano man, lahat ng gagawin natin ay kailangan i-acknowledge natin ang ating Panginoon and He shall direct. At tayo ay itutuwid yung ating mga landasin sa ating buhay. Ang linaw naman, di ba? That is word of wisdom, mga kapatid. Kaya huwag tayo mananatili sa ating sariling karunungan sa ating Panginoon. To be spiritually powerful is to understand the difference between illusion and the truth. Nadi-differentiate man natin yung ating mga haka-haka o yung ating mga guni-guni sa katotohanan. Palagay ko ganito, iba yung palagay sa katotohanan. Baka naman pwedeng ganito. O siguro mas maganda ito. Di ba? Katotohanan. Pag sinabi mo, siguro, dumalo tayo ng gawain sa Friday kasi may gawain dito. Siguro, hindi ko sigurado na kung meron ng gawain o wala, mga kapatid. Praise God. Kaya kailangan ma-differentiate natin yung mga kapatid. Galatians 5:16-18, sabi niya, I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law, mga kapatid. Sabihin nun, we are overcomer, mga kapatid. Overcome fleshly desires and living a transformed life, mga kapatid. Na kailangan makita yung pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, kung iyon ay gawa ng laman o gawa ng kalaban dahil yun ang sinusunod natin, dahil ayun ang nararamdaman natin, ang sasabihin natin, feeling ko, ito yung gusto ng katawan. Eh kung yung feeling ka ng Espiritu, itong gawin mo, mga kapatid. Kasi magkalaban yan eh. Hindi po pwedeng magkasundo ang laman sa Espiritu, mga kapatid. Kaya kailangan mag-desisyon tayo. Pag magdidesisyon ka, trust in the Lord. Iyon yung sinabi niya, mga kapatid eh. Hindi trust your heart or trust your illusion, mga kapatid. Kundi trust in the Lord, mga kapatid. Tama ba? Marami na ba tayong palasok na pinakakawalan dito, mga kapatid? O yung mga shield ninyo, handa niyo, mga kapatid. Nakakatch niyo ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. And sabi niya dito, to be spiritually powerful is to shun the material world. Sabi niya dito, ano ba yung shun the material world, mga kapatid? Sister Ahana, kabuhian, iwaksi, avoid mo siya, mga kapatid. Tanggalin mo, mga kapatid, para mas makapangyarihan ka. Avoid loving material things or the world system, mga kapatid. Sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang mga umiibig sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay umiibig sa sanlibutan, kalaban ka ng Diyos. Gusto ba natin maging kalaban ng Diyos? No. Kaya kailangan i-avoid natin yung mga gawa ng sanlibutan o yung sistema nito, mga kapatid. Sabi ng 1 John 2:15, love not the world, neither the things in the world. Sabi niya dito, praise God, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life,
is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Praise God. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. So maliwanag dito, mga kapatid, ang daming tagubilin ng ating Panginoon sa atin, di ba? Ang daming mga salita na lagi nating naririnig, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Subalit, mga kapatid, ano ba yung lesson natin ng last Friday dito, mga kapatid? Sino yung nagbigay? Rule of life. Pastor Rolly. The words of encouragement. Pastor Jos. Nung last Friday, mga kapatid, alam ko wala po ako dito, mga kapatid. Kaya nire-recall ko lang, mga kapatid, kung natandaan ninyo, mga kapatid, kung talagang tayo ay nagme-meditate, tayo nagko-concentrate, mga kapatid. Sa preaching ba? Bible study. Contend for the faith or contending faith? Praise God. Ano? Reminder naman yun. Kaya doon, mga kapatid, alam niyo, inano ko lang po, mga kapatid, nire-recall ko lamang po kung talagang may bumabalik sa atin sa mga napag-aralan natin. Kasi po doon sa amin sa Kubar, 3 consecutive Friday, gifts of the Holy Spirit. So 3 consecutive Friday, noong pang-apat na tapos na, tapos tinanong ko po sila, nagtanong po ako doon, ilan ba ang gifts ng Holy Spirit? Walang makasagot kung ilan, mga kapatid. 3 Friday yung mga kapatid. Walang makasagot, mga kapatid. Ilan? May sumagot ng 3, may sumagot ng 4, mga kapatid. So hindi mo nakuha, mga kapatid. Ngayon, kung hindi natin nakuha, magbigay ka nga ng isang gifts ng Holy Spirit. Gifts. Wala po doon. Ano ba? Amen. Mag-aralan din natin. Kahit na every Friday may makuha tayo, kahit na isang salita. Amen? Kasi kailangan po natin. Kaya nga po, napaka-pabor sa atin na tayo ay laging tumatayo dito sa harapan. Alam niyo po ba, mga kapatid? Dahil narinig ko natin, nagiging mas malakas ang ating pananampalataya kapag tayo ay tumatayo dito sa harapan, mga kapatid. Nabibigyan tayo ng masigit pang kapangyarihan ng ating Panginoon kapag tayo ay nagpapagamit sa ating Diyos. Iyon po ang sikreto, mga kapatid. Kaya huwag tayo mag-aatubili kapag tayo man ay inassign dito na gamitin, mga kapatid, ng ating Panginoon. Hindi po ang pastor, ang pastora nag-assign sa atin dito, bagkos ang ating Panginoon, mga kapatid. Siya ang yung ating pinagsisilbihan dito, mga kapatid. Hallelujah. Tuloy natin, mga kapatid. Amen. Gusto niyo ba? Amen. Meron pa akong dalawang ibabahagi. To be, sabi niya dito, to be spiritually powerful is to know your gifts and focus on the greatness of God. Alamin natin. Psalms 139:23-24, search me, O God, and knows my heart. Try me and know my thoughts, and see if wicked way in me, and lead me in the way everlasting, mga kapatid. Baka meron pa tayong hindi nalilinis kung bakit yung gifts na yan ay hindi pa napapasa atin, mga kapatid. Kaya kailangan
nating pakamithiin din niya, mga kapatid. And the last one is believe and trust in the bigger picture, the divine plan of God made for you. Yan, mga kapatid. Jeremiah 29 verse 11, ang sabi niya dito ay, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end, mga kapatid. Ephesians 2:10 says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God holds before ordained that we should walk in them, mga kapatid. So, ibig sabihin, alam na ng Diyos, bago ka palang lumabas dito sa sanlibutan, ang plano ng ating Panginoon sa atin. Amen. Romans 8:1-8, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, mga kapatid. Kaya iyon yung mga bagay na kailangan po natin para tayo ay maging mas malakas, maging mas matibay yung kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin. Kailangan laging nakatouch tayo sa ating Panginoon. Normal lang na magalit tayo paminsan-minsan, normal lang na mainis, pero huwag lang naman sanang madadala sa kasalanan, magbubunga ng kasalanan. May pagkakataon pa habang may pag-asa na tayo ay lumuhod sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran habang mayroon pang pagkakataon sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan natin naka-attach. Naka-attach o naka-detach? Okay ba yung attach? O naka-detach? Detach yung pag-ano, di ba? I-detach mo, i-aalis mo na yung pagkaka-attach. Kailangan natin naka-attach palagi sa ating Panginoon. Hindi sa mundo. Ang hirap, subalit tayong lahat ay nandito pa rin sa sanlibutan. Nakilala na ng ating Panginoon, tayo ngayon ay mga taga-ibang lugar. Our citizenship is not here anymore. Maniniwala ba kayo mga kapatid? Our citizenship now is in nung tayo ay panganak na muli sa ating Panginoon. Sa ating Diyos. Amen? Galatians 3:27, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay pinanahanan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya kailangan natin. Tayo ngayon ay mga manlalakbay lamang dito sa sanlibutan. Manlalakbay na itinuring na tayo ngayong mga Hebrew. Alam niyo ba yung mga Hebrew sa Old Testament? Bago tawagin mga Israelites. Hebrew, mga kapatid. Si Amang Abraham, hindi naman siya yung... Kanino ba nagsimula yung Israel na tawag? Kay Jacob, di ba? Pero kay Abraham, hindi siya tinawag na Israel. Hebrew siya. Alam niyo ba yung Hebrew, mga kapatid? Siya yung galing sa kabilang pangpang na nag-crossover. Nilisan niya yung kanyang lugar at umalis. Nilisan niya yung mga false god doon. Siya ay umalis ang taglakbay, dala-dala niya yung totoong Diyos. Kaya ang Diyos ay na-bless sa kanya, mga kapatid. Kaya yun ay manlalakbay. Kaya merong tipan ang Diyos kay Amang Abraham. Doon, mga kapatid. Kaya si Amang Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac at nagkaroon siya ng anak na si Jacob. Kaya from Hebrew, napalitan ng Israel. Tama ba? Kasi manlalakbay na po ang mga Hebrew na naging mga Israelites. And from Israel, mga kapatid, nagkaroon na ng Hudyo. Diba? Hudyo na, mga kapatid. Kasi nahati ang Israel, North and South. Ang North ay 10 tribes, and ang South ay 2 tribes. Abali 3, mga kapatid.
Dahil yung anak ni Joseph, lahat may dalawa. Praise God. Kaya from that, mga kapatid, binibigyan ko wala kayo ng ng konting kaalaman. So from that, mga kapatid, lumabas ngayon ang ating tagapagligtas na si Kristo. Pero hindi siya tinawag na Israel. Kasi yung mga Jewish, yung mga Hudyo, yung nagtayo, nirebuild nila yung templo. Yung kanilang pananampalataya ay nananatili ng mga Hudyo. Samantalang yung 10 mga kapatid ay nagkalat na at nakalimutan na nila yung kanilang tunay na pananampalataya. Kaya ngayon, ang pangako ay from Abraham to Jacob, Israel, hanggang sa kay Judas. Judas, sorry mga kapatid. Kay Judas tuloy. Sino na yun yung anak na sa 12 tribes? Yung mga Hudyo? Judas tuloy. Judah. Amen. Tama po, si Judah. Judah mga kapatid, doon po nagsimula, kaya tinawag silang Hudyo mga kapatid. And then from Hudyo mga kapatid, doon yung pangako, yung tipan ng ating Panginoon, dumiretso sa Hudyo hanggang sa dumating yung ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong mga kapatid ay hindi naman tinawag na Israel Nung siya ay pinako sa krus, anong nilagay sa kanya doon sa krus? King of Jews. Hindi siya nilagay na King of Israel, kundi King of Jews mga kapatid. Kaya ganyan po mga kapatid, kaya nagsimula doon sa talagang manlalakbay. Gusto ko lang i-emphasize dito na manlalakbay hanggang sa ngayon. Kaya nga, na tayo ay hindi na taga rito. Tayo po ay manlalakbay ngayon mga kapatid. Dala-dala natin yung tunay na Diyos mga kapatid. Na yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka yung Diyos ni Jacob, Diyos ni Jacob mga kapatid. Diba? Yung dala-dala natin hanggang sa ngayon, mga kapatid. Praise God. Hanggang lumabas yung mga apostol na nagpahayag ng salita, mga kapatid, hanggang sa atin, mga kapatid. Nakuha ninyo? Short story lang po yung mga kapatid. Pero merong koneksyon sa pagiging isang manlalakbay dito sa sanlibutan. Kaya alam na natin ngayon mga kapatid na tayo ay manlalakbay nung tanggapin natin ang ating Panginoon Yesus. Amen? Kaya kailangan natin manatiling matatag. Habang tayo ay naglalakbay dito sa sanlibutan. Tayo ay pinapaalalahanan na huwag tayong mag-focus kung ano mang meron ang sanlibutan ito. Mag-focus tayo sa salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. Doon po natatapos ang ating mensahe mga kapatid. Part 1. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. Tayo ng lahat ay tatayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Purihin mo pa. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid ay hallelujah. Hallelujah. Ang ating mga ito ay open mga kapatid. Kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa sandali ito,
mga kapatid, ang kalakasan sa mga sa atin, at siyang patuloy, hallelujah, na magbigay po mga kapatid, hallelujah, ano bang mga kailangan na meron po tayo mga kapatid, hallelujah, pagkamithiin natin mga kapatid, na makamit po natin, hallelujah, hallelujah, ang bunga ng Espiritu, ang gifts ng mga Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, sapagkat ang Diyos, hallelujah, ay hindi naman pumatawag mga kapatid para ibigay sa bawat po sa atin. Let us open our hearts and minds, mga kapatid, hallelujah. Alam natin mga kapatid na hindi tayo pagkakaitan ng ating Panginoon, hallelujah, sa araw na ito mga kapatid, hallelujah. Ipanalangin natin ang ating pananampalataya ay maging matatag, maging karapat-dapat mga kapatid, hallelujah, at maging masigla mga kapatid, hallelujah. Anumang mga bagyo na dumarating sa ating buhay mga kapatid, alam natin ang ating Panginoon ay hindi po nakakalimot mga kapatid, sapagkat ang sabi niya ay hindi niya tayo mababayaan o iiwan mga kapatid. Ang kanyang lakas mga kapatid ay sapat sa bawat isa po sa amin mga kapatid. Ang kanyang lakas mga kapatid ay hindi po nagkukulang para ibigay niya po sa bawat isa po sa amin mga kapatid. Tayo lamang mga kapatid ang siyang nagkukulang mga kapatid. Kaya ibigay po natin ng 100% ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa araw na ito at ibibigay ng Panginoon ang 100% anumang mga kailangan po natin sa ating buhay. Mga kapatid, huwag tayo mag-atumili, huwag tayo halilumayo mga kapatid, bagos ilapit natin, hallelujah, na mayroong pag-ibig, hallelujah, na may kusang pagsunod sa ating Panginoon, ang ating mga sarili mga kapatid. Hayaan natin ang ating Panginoon, O God, hallelujah, hallelujah, ay nagawa sa iyo ng magiging karapat-dapat na maging malakas tayo mga kapatid sa ating pananampalataya, hallelujah. Oh Jesus, purihin natin mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip mga kapatid, sapagkat ito ang kakapagpapasapan natin sa ating Panginoon sa araw na ito mga kapatid. O purihin ka na kinang Diyos Ama, hallelujah, hallelujah Jesus, oh hallelujah, oh Jesus, come on, let us worship, hallelujah, let us worship God mga kapatid. Kausapin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay narito, hallelujah, sa ating kalagitnaan. Hinihintay lamang na tayo mga kapatid, hinihintay lamang na tayo na siya ay ating purihin, na siya ay ating pasalamatan mga kapatid, hallelujah, hallelujah. I-offer natin ang ating mga sarili sa ating Diyos ng kaya-kaya sa ating Diyos mga kapatid, hallelujah. Oh Jesus, purihin ka Panginoon. Salamat po Diyos, salamat Panginoon, hallelujah, sa mga kapatid mo po Panginoon dito sa lugar po ng bahay ko Lord, hallelujah. Oh Jesus, purihin ka God, salamat, salamat sa iyong dakila Panginoon. Salamat po Diyos, hallelujah, na ito po ay hindi nagkukulang sa bawat isa po sa amin, hallelujah, hallelujah, sa pagdating, hallelujah, ay yung kaloob ay sapat na Panginoon sa bawat isa sa amin na nanarito Panginoon. O Diyos, purihin ka Panginoon. Salamat o Lord, salamat sa iyong kabutihan Panginoon. O God, hallelujah, hallelujah Jesus. O Jesus, hallelujah. Yes, Jesus.
Salamat po Diyos.
kami, Panginoon, Jesus. Maging mahusay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Oh God, oh God, oh God. Ilayo ang bawat isa, Panginoon, sa kasalahan kay Panginoon. Ilayo ang bawat isa, Panginoon, sa lamig mo, Panginoon. Pag-ibig ko, Panginoon. Pag-ibig ko, Panginoon. Bring the power.
of darkness, turning my way. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Most High. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we all blessed, mga kapatid? Hallelujah. Let us surrender to the Lord and hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Lord, Panginoon namin Diyos Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo pinabayaan maging dry ang aming pagdulog sa iyong ngayong araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na pinaramdam mo sa amin ngayong araw, Panginoon. Oh, we thank you, Lord God. We worship you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayong araw sa Panginoon. Continue to bless them, O Lord God. Continue to use them in your kingdom mightily, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, give us the spiritual power that we need, Panginoon. For you are our strength, O Lord God. Sa iyo kami kumukuha ng kalakasan, Panginoon. Naway ang mga salita mo ngayong araw, Panginoon, ay may isang pamuhay namin, O Lord God, Jesus. At Panginoon, itinataas namin ang mga susunod pang gawain sa araw na ito, Panginoon. Continue to bless each and every one of us, Panginoon. Sa mga susunod na araw, Panginoon, hanggang sa pagbalik namin muli sa kanilang tahanan, O Lord God. Continue to bless each and every one of us. Continue to protect us, O Lord God. Hallelujah. Lahat po ng ito, Panginoon, itinataas namin sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. When I fall out of his wrath, to God be the glory. Amen. Celebrate Jesus. Hallelujah. From Canada, Panginoon. Amen. Pastor Joseph announcement. Wala ka na, mamaya po. Ang ating pong evangelism. Okay. Happy evening. God bless you all. Yes.